17 ang sugatan sa karambola ng 3 bus sa EDSA Carousel. 13 sasakyan naman ang inararo ng dump truck sa Pangasinan. Yan at iba pang disgrasya sa report ni Von Aquino. Biglang sumingit at dumire-diretso ang dump truck na yan sa intersection sa Rosales, Pangasinan. 13 sasakyan ang naararo. Nagtamo ng minor injuries ang kanilang mga sakay. Nawasak din ang bahagi ng isang establisamentong tinamaan ng truck. Ang sabi niya is nawalan daw ng preno yung kanyang minamanihong dump truck. Napag-alaman naman ng LTO Region 1 na may iba pang paglabag ang driver at operator ng truck. Nakatakdang isyuhan ng show cause order ang operator. Most probably, i-revoke natin yung lisensya ng driver. Invalid yung kanyang lisensya. Naharap din ang driver sa kasong reckless imprudence resulting in multiple injuries and multiple damage to property. Humingi ako ng tawad sa inyo. Hindi ko naman din kagustuhan yung nangyari. 3 bus naman ang nagkarambola sa Balintawak southbound station ng EDSA Bus Carousel. Hindi, nakahinto. May kasi nagsakay ng pasahero yun. Oo. Wala, yung kilin. Bigla lang binangga kami sa likod. Oo. Nawala ng preno daw yun. Nawala ng preno. Oo. Malakas ba? Mabilis? Oh, malakas kasi maraming sugatan eh. Nabangga ang bus ng Admiral Transport ng isang bus ng Geltrans Inc. Sabi ng konduktor ng Geltrans Inc., may tumamang bakal po sa ilalim ng bus at bigla pong nawalan po ng hangin. Ito po pag nawalan po ng hangin ng bus, yan po hindi makakapagpreno at mawalan na rin po pati cambio, pati manibela. Hindi po natin maigalaw ang bus. naararo pa ng gel bus ang mga barrier ng carousel. Di kalayuan mula ron sa pinangyarihan ng aksidente, nadaanan daw ng bus itong mga steel plate na itinakip sa butas ng kalsada. Ito yung tinuturo nilang dahilan kung bakit nasira yung kanilang air supply, pati na rin yung kanilang preno. Bago pa raw mangyari ang banggaan, nauna na raw naputulan ng air supply hose ang isa pang Geltrans Inc. bus na ito. Pagdaan namin doon sa may manhole na, kasi may cover yun na flat bar. Pagdaan namin, siguro umangat siya, tinamaan ito, kaya naputol na walang kami rin ng hangin. Ayon sa pulisya, 17 ang sugatan. Iniimbestigahan pa kung sino ang dapat managot. Aalamin din kung ang steel plates nga ang dahilan kung bakit nasira ang preno ng Geltrans Inc. Dump truck, van at kotse naman ang nasangkot sa aksidente sa northbound lane ng EDSA paglampas ng Dario Bridge sa Quezon City. Batay sa investigasyon, nakahinto ang kotse at van sa U-turn slot nang mabangga sila ng truck. Pa-U-turn sila kasi naka-stop. Ito naman, hindi napansin, naka-iglip daw, kaya hindi napansin na may sasakyan sa unahan. Galing ang truck sa Pasig at magdi-deliver ng panambak sa Bulacan. Napaidlip ako. Hindi ko na napansin nakatigil na yung nasa harap ko. Mabilis mo ba takbo nyo? Paano? Ano lang, mabagal lang. Pero mabigat kasi karga. Ang van naman sa kayang 10 miyembro na medical team na galing naman sa duty sa traslasyon. Idineretso sila sa ospital. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.